Bago po tayo magpatuloy, shoutout po sa lahat ng sumusubaybay. Maraming salamat po sa inyong lahat. Kabanata 1521. Sa isa pang patio, kung saan pansamantalang nanirahan ang Star Stable. Si Wallace Park, ang numero 1 sa Taekwondo, ay nakaupo sa isang futon na may mga nakapikit na mata habang pinakinggan niya ng mabuti ang mga sinabi ni Peter. Bagaman kakilakilabot ang kutis ni Peter, sinubukan pa rin niya ang kanyang makakaya upang maalala ang buong kaganapan habang isinalaysay niya ang kwento kay Wallace. Hindi nang ahas si Peter na gumawa ng anumang mga ligaw na haka-haka bago si Wallace. Hindi siya nagpakita ng emosyon, at nakatuon lamang sa mga katotohanan sa kamay. Si Wallace, na nakaupo kasama ang kanyang mga paa ay tumawid, nakatulad sa isang estatwa. Nanatili siyang tahimik sa buong oras, hindi nagsasabi ng isang solong salita. Nang malapit nang maubos ang pasensya ni Peter, sa wakas ay binuksan ni Wallace ang kanyang mga mata. Ang kanyang tingin ay makitid habang tinanong niya, ayon sa iyong pahayag, si Harvey York, o Prince York, ay isang master mismo. Tama iyan. Bukod dito, sa palagay ko ang tatlo sa mga banal ng Taekwondo na si Roy Garfield ay namatay at natalo sa kanya. Nag-atubili si Peter ng ilang sandali, ngunit patuloy na nagsasalita. May mataas na posibilidad na ito ang kaso. Sa kasamaang palad, ang mga bangkay ay nawasak lahat. Kung hindi sila, maaari kong maimbestigahan ang isang bagay. Siya ay isang brat lamang na halos walang buhok sa kanyang mga bola. Kahit gaano siya kalakas, hindi siya kakilakilabot. Kung siya ay tunay na makapangyarihan, magiging sikat siya sa buong mundo. Paano siya hindi kilala? Walang pakialam si Wallace, parang tunog ng master ang sinusuri ang kanyang mga alagad. Ang kanyang pag-iingat ay nalulugod kay Peter. Kung iyon ang kaso, kung gayon hindi siya tugma para sa iyo. Sir, matigas ang mukha ni Wallace, ngunit kalmado ang kanyang mga salita. Kung maaari pa rin niyang makipaglaban sa akin pagkatapos ng 3 galaw, pagkatapos ay isusulat ko ang aking pangalan ng baligtad. Natuwa si Peter dito. Pagkatapos sir, mangyaring sabihin sa akin kung ano ang susunod na gagawin. Sinabi ni Wallace, hindi mo ba sinabi na ang Sky Corporation ay pupunta sa public? Oo, ilang sandali na natigilan si Peter. Ano ang dapat gawin sa? Isang nakakahamak na hitsura ang kumyule ng mukha ni Wallace. Ang isang kumpanya na pupunta sa publiko ay isang malaking pakikitungo. Paano ang tungkol sa paggawa ng masarap at magandang araw na ito sa araw ng alaala ni Harvey? Ano sa tingin mo? Isang ngiti ang lumitaw sa sulok ng bibig ni Peter. Napakatalino mo, sir. Ito ay talagang kawili-wili. Nagpatuloy si Wallace, gumamit ng lahat ng ating mga koneksyon sa mahusay na Country H at i-blacklist si Harvey at ang Sky Corporation. Nais kong maging walang laman ang Sky Corporation sa araw na ito ay sinapubliko. Nais kong bumaba si Prince York sa araw na iyon. Personal kong ipadala siya sa impyerno. Isang itsura ng kaligayahan ang lumitaw sa mukha ni Peter. Ang mga salita ni Wallace ay minarkahan ang kapahamakan ni Harvey. Kasabay nito, sa Buckwood International Airport, maraming Rolls-Royce na may mga plaka ng lisensya sa Hong Kong ang nakapark sa mga itinalagang puwang. Sumandal si Matthew sa sasakyan at pinaliit ang kanyang mga mata sa pribadong eroplano na lumanding na. Malubha ang kalagayan ni Sam. Kahit na siya ay maituturing na matatag sa ngayon, ang operasyon ay hindi maaaring gumanap dito. Dahil dito, kailangan niyang ipadala sa mordo o sa Walsing para sa karagdagang paggamot. Sapat na, ang Dragon Cell ay mag-ayos para sa mga bagay na ito. Kaya, hindi kailangang mag-alala si Matthew tungkol dito. Habang pinapanood ni Matthew si Sam na inaalis, kumuha siya ng isang tabako, at dahan-daang pinutol ito, at sinindihan ito. Ano ang bagay, young Master Flynn? Ang pagkakaroon ng sakit ng ulo. Binuksan ang pintuan ng pasahero ng isang Rolls-Royce sa gilid. Si Lucas Jean, na may puting buhok, ay nakaupo sa loob na may mga paa na tumatawid. Naupo siya sa isang hindi kanais-nais na anggulo. Walang nakakakita sa kanya maliban kay Matthew. Si Lucas ay isa sa 6 na prinsipe ng Mordo.
Kahit sa simpleng pagkilos ng kanyang katawan isang hindi masabi na aura ang nakikita. Ngumiti si Matthew. Hindi ako responsable sa nangyari kay Sam Baker. Siya pa rin ang Bakers ng San Francisco ay hindi nagbabalak na siyasatin pa ang bagay na ito. Tulad ng para sa Dragon Cell, medyo maalalahanin din sila. Hindi na nila ako kailangang mag-alala tungkol kay Sam. Kumusta naman si Harvey York? Tanong ni Lucas, nang umisi. Inabot ni Matthew ang kanyang kamay at hinaplos ang kilay. Kailangan kong aminin, may kakayahan si Prince York. Hindi bababa sa ngayon, ang karamihan sa aming maliit na trick ay hindi gagana laban sa kanya. Ang pagpatay sa kanya ay mangangailangan ng maraming pagsisikap. Isang bakas ng paglalaro ang lumitaw sa mga mata ni Matthew. Sinira ni Harvey ang lahat sa kanyang landas, sinisira ang lahat ng mga kaayusan ni Matthew sa daan. Bagaman binigyan nito si Matthew ng kaunting sakit ng ulo, pinukaw din ito ang kanyang pagkamausisa tungkol kay Harvey. Ang brat na iyon ay puno ng mga sorpresa, kahit na ang mga kalalakihan na tulad ni Quinton York ay nahulog laban sa kanya. Ito ay higit pa sa sapat upang ipakita ang kanyang kakayahan. Mahinahon na sinabi ni Lucas. Siya ay may hindi magagawang kasanayan. Nagawa niyang hikayatin ang mga Judds na maging kanyang taga-suporta. Kahit si Ethan Hunt ay sumuporta sa kanya at sumunod sa kanya, at iyon ay higit pa sa imahinasyon ng sinuman. Huwag kalimutan, maliban sa mga Judds, mayroon pa ring isang malakas na tao sa likod ni Ethan. Ang maalamat na Chief Instructor na nakatira sa South Light. Sumimangot si Matthew. Sinuri ko na. Ang dahilan kung bakit iginagalang ni Ethan si Prince York ay hindi dahil sa kakayahan ng prinsipe. Ito ay dahil sa kinatawan ni Prince York, si Ray Hart. Si Ray Hart ay isang retiradong sarhento mula sa Sword Camp. Dapat mong malaman na ang Sword Camp ay espesyal, Prince Jean. Handang lumabas si Ethan sa oras na ito dahil lamang kay Ray Hart. Kilala ni Harvey si Ethan, ngunit ipinapalagay ko na ang kanilang relasyon ay hindi masyadong malalim. Imposible para kay Harvey na hikayatin ang mga Judds bilang kanyang taga-suporta sa kanyang sarili. Nalaman ko na dati, si Harvey ay sumabog sa isang ospital sa Buckwood na kabilang sa mga Judds. At paano ang isang mahusay na tao tulad ng Chief Instructor ay random na sumusuporta sa kay York? Wala siyang karapatan. Nang magsalita si Matthew tungkol sa Chief Instructor, ang kanyang mga mata ay puno ng paghanga. Kahit na ang isang marumi na tulad niya ay alam na ang maalamat na tao ay isang pagkakaroon na dapat niyang tingnan. Walang pakialam si Lucas. Oo naman, iyon ang sinabi ng lahat. Anuman ang relasyon ni Harvey kay Ray Hart o kahit sino pa, magiging mahirap ito. Papatayin siya ng Dragon Cell o Lungmen matapos ang intervention ni Ethan. Kung isa sa alang-alang namin ang mga kasanayan ni Harvey, ang pagtalo sa kanya ay hindi isang madaling gawain. Ang Chief Instructor ay nakatira sa pag-iisa sa Buckwood. Kung napakalayo natin at pinukaw ang galit ng matanda, magkakaroon kami ng malalim na problema. Nangangatuwiran si Lucas, nabigo, parehas ang pagdadalamati ni Matthew. Si Harvey ay isang prinsipe lamang mula sa isang pamilya na nagkahiwalay. Maaaring mukhang malakas siya sa mga tagalabas, ngunit wala siyang nakikita sa mga taong katulad nina Lucas at Matthew. Gayunpaman, hindi naisip ni Matthew na ang pagpatay sa walang tao ay napakahirap. Isang magandang babaeng sekretarya ang lumabas mula sa isa sa Rolls-Royce, mabilis na lumakad kay Matthew, at bumulong ng ilang mga salita sa kanya. Ang sorpresa ay kumule sa mukha ni Matthew. Sumunod ang isang malabong ngiti, umupo siya sa tapat ni Lucas at sinabi, mayroon kaming mga kagiliw-giliw na balita. Inanunsyo lamang ni Peter Lee na ang Star Stable ay ganap na ipinagbawal si Harvey at ang Sky Corporation. Ang Sky Corporation ay pupunta sa public makalipas ang 2 araw. Ang sinumang maglakas loob na suportahan si Harvey ay pipigilan ng Star Stable. Kung mayroong isang relasyon sa kooperatiba, pagkatapos ay wakasan ito ng Star Stable. Kung wala, pagkatapos ay pipigilan sila sa labas. Kung ikaw ay mula sa gobyerno, hindi mahalaga kung aling hierarchy ka nagmula.
Kung mayroong isang solong tao na sumusuporta sa kay Harvey York, ang sangay ng Star Stable sa Great Country H ay tatanggalin agad ang lahat ng kanilang mga pamumuhunan. E-blacklist pa nila ang lokal na lugar, kasama ang iba pang mga dayuhang kumpanya. Ang mga ordinaryong tao na nang-ahas na sumalungat ay mawawalan ng trabaho. Hindi sila makakahanap ng trabaho kahit sa kanilang susunod na buhay. Ngumisi si Matthew. Akala ko kami lang ang napupuot kay Prince York. Mukhang si Peter Lee ang gusto niya ay mamatay ng labis. Nagniningning ang mga mata ni Lucas at ngumiti siya. Ito ang kanyang inaasahan. Parehong mga anak ni Peter Lee ay namatay sa mga kamay ni Harvey. Si Peter Lee ay kilala bilang hari sa underground sa 3 hilagang lalawigan. Ang isang tulad niya ay tiyak na magtatagumpay kung gumawa siya ng isang pagkilos. Ang aming marangal na si Prince York at ang kanyang Sky Corporation ay bababa sa lalong madaling panahon. Tila, sina Lucas at Peter ay bahagi ng parehong circle sa lipunan. Sa makatuwid, nakilala nila ang isa't isa dati, alam ni Lucas na ang pandak, mabubula at palakaibigan na si Representative Lee ay nasa katotohanan at isang napakamalupit na tao. Ngunit ito ay naiintindihan niya. Kung wala si Peter sa paraan niya, hindi siya naruroon ngayon sa kanyang katayuan. Tila natapos na si Harvey nang wala kaming ginagawa. Matapos umalis ang Morgan Financial Group mula sa mahusay na bansa H, ang Star Stable ay naging isa sa pinakamahusay sa lahat ng mga dayuhang kapitulo. Kapag binigyan ni Peter ng utos, na maging walang laman ang Sky Corporation. Ngumiti si Lucas, na parang nakita na niya ang hindi kapanipaniwala na pagtatapos ni Harvey. Nagpatuloy si Matthew, hindi lamang iyon, mayroon akong isa pang masarap na chismis. Sigurado ako na interesado ka, Prince Jean. Oh, nagtataka si Lucas. Anong uri ng chismis ang kailangan ng mga daanan? Pinutok ni Matthew si Lucas ng isang nakakalokong ngiti. Ayon sa aking mga mapagkukunan, ang numero 1 sa Taekwondo, si Wallace Park, ay dumating sa Buckwood. Ang balita ay hindi inihayag sa publiko ngunit dahil inanyayahan siya ni Peter, malamang na darating siya pagkatapos ni Harvey. Hindi mahalaga kung gaano kalakas si Harvey, kasing simple ng pag-inom ng tubig para patayin siya ni Sir Wallace. Si Sir Wallace ay naging punong tagapagturo ng 3 hukbo sa ilalim ng bansang J. Ang kanyang katayuan ay hindi kasing taas ng Chief Instructor ng dakilang bansa H, ngunit tiyak na may karapatan siyang hamunin siya. Hindi siya natatakot sa Chief Instructor. Kaya iyon. Si Lucas ay tumawa. Pagkatapos ay kailangan kong batiin ka muna, Young Master Flynn. Sa oras na ito, maaari mong tuluyang mapupuksa ang iyong pinakamalaking mapagkukunan ng mga problema. Hindi pa rin ito sapat. Walang pakialam ang tugon ni Matthew. Dahil ang pagkilos ng isang tao sa oras na ito, hindi tayo makatayo sa pamamagitan ng tamad at manood na lamang. Bakit hindi hayaang mamatay si Harvey ng mas malubha? Ipakalat ang balita. Ang lahat ng 4 na pangunahing pamilya ng Hong Kong ay e-blacklist din ng Sky Corporation. Ang sinumang maninindigan para kay Harvey ay magiging kaaway ng 4 na pangunahing pamilya. Tumango si Lucas. Kung sino man ang nakakasakit sa Young Master Flynn ay dadating sa isang masamang pagtatapos. Ngumiti si Matthew. Nais mo bang makibahagi, Prince Jean? Hindi sumagot si Lucas, wala akong interes. Ngunit ang pamilyang Zimmer ay isang miyembro ng aming angkan, pagkatapos ng lahat. Ang asawa ni Harvey na si Mandy Zimmer ay isang lingkod ng pamilyang Jean. Kung ang mga Jeans mula sa Mordo ay nagpapadala ng isang order na nagsasabi na ang Zimmers ay makakakuha muli ng karapatang bumalik sa angkan, ano sa palagay mo ang mangyayari? Mapipigilan ba ni Mandy ang lahat ng pinagsamang galit ng Zimmers? Gayun din, hindi ba magiging mas kawili-wili ang larong ito kung alam ng lahat na si Harvey ay talagang si Prince York? Si Matthew ay sumabog sa isang nakakaaliw na pagtawa. Ang paggalaw sa mga tao sa banayad na paraan ay ang pinaka-nakamamatay. Totoo, hindi ako kasing galing mo rito. Sa alas 5 ng hapon, bumagsak ang kaguluhan sa Buckwood. Ang balita ay lumusot sa lungsod at kumalat sa buong kalye. Si Harvey York ay talagang si Prinsipe York.
Hindi alam ng lahat kung sino si Harvey, ngunit alam nila kung sino si Prince York. Ang Prince York ng Sky Corporation, ang tuktok ng Southlight at ang numero 1 tao ng Buckwood. Sino si Harvey? Isang live-in na manugang ng pamilyang Zimmer at isang icon ng mga babaeng nabubuhay. Ayon sa balita, ang dahilan kung bakit maaaring sinimula ni Harvey ang Sky Corporation at maging prinsipe ng isang henerasyon ay dahil sinamantala niya ang mga koneksyon ng pamilyang Zimmer at sinipsip ang lahat ng dugo ng pamilyang Zimmer. Nang lumabas ang balita, lahat ay medyo kainahinala. Di nagtagal, ang Star Stable ang unang lumapit at ipinaalam sa publiko ang kakilakilabot ni Harvey na pagkatao na sumali siya sa puwersa ng mga dayuhan at ibinaba ang Yorks of Southlight dahil sa kanyang kasakiman sa kapangyarihan at kayamanan. Binato niya ang mga bangkay ng Yorks para lamang maitaguyod ang Sky Corporation. Hindi nasisiyahan ng Star Stable na makipagtulungan sa mga naturang negosyo, kaya't nagpasya silang ganap na i-blacklist ang Sky Corporation. Ang sinumang magpakita ng suporta kay Harvey sa araw na pupunta sa public ang Sky Corporation ay agad na ituring bilang kaaway ng Star Stable. Kaagad pagkatapos, ang pamilyang Flynn ay kumilos bilang kinatawan para sa lahat ng 4 na pangunahing pamilya ng Hong Kong at naglabas ng isang katulad na pahayag. Binacklist si Harvey York at ang Sky Corporation. Maraming mga pamilya at kumpanya na suportado ang 4 na pangunahing pamilya ng Hong Kong at halos lahat ng mga dayuhan nag-refund ng negosyo ay tumalon ng sabay, na malinaw na sila rin ay mag-blacklist kay Harvey. Ang Sky Corporation ay nahulog sa isang pagkawasak sa isang oras lamang. Maraming mga shareholders na una nang umaasa sa mga shares ng Sky Corporation ay nag-aalangan ngayon. Libu-libong mga tao sa stock market ang mayroong kinansela ang aplikasyon ng mga bagong shares dahil dito. Ang mga netizens ay nagsimulang mag-post ng mga artikulo ng mga masasakit, at inaangkin na ang kumpanya tulad ng Sky Corporation ay hindi karapat-dapat na pumunta sa publiko. Iyon, at ang Sky Corporation ay dapat na bumagsak at lumabas sa Buckwood. Si Harvey York o Prince York ay biglang naging isang mainit na paksa. Ang mga hindi nakakaalam ng pagkakakilanlan ni Harvey ay alam na ngayon, dahil sa balita na sadyang inilantad ng 4 na pangunahing pamilya ng Hong Kong at Star Stable. Ang pagkakakilanlan ni Harvey bilang si Prince York na itinago niya sa loob ng mahabang panahon ay sa wakas ay isiniwalat. Si Prince York, na orihinal na misteryoso at sa itaas, ay naging isang live-in na manugang. Ito ay walang alinlangan na isang malaking biro para sa marami. Ang mga natatakot kay Prince York noong nakaraan ay tuwang-tuwa. Ang reputasyon ni Prince York ay nahulog sa putik, sa paghusga mula sa kasalukuyang sitwasyon, si Harvey ay nakakasakit ng napakaraming pangunahing pamilya. Para sa Star Stable at ang 4 na pangunahing pamilya na sumali sa puwersa at tapokon si Harvey ay magiging 1 minuto lamang. Prince York, kaya ano? Sky Corporation, kung gayon. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang kumpanya lamang na hindi pa napunta sa publiko. Sa pakikipagtulungan ng mga dating nangungunang pamilya at Star Stable na ito, magkakaroon pa rin ng magandang kinabukasan si Harvey. Tulad ng naganap na salungatan sa buong kabuuan ng Buckwood, si Harvey ay casual na bumalik sa Gardens Residence na may mga gulay mula sa merkado. Nang makapasok siya sa sala, naramdaman niya na hindi tama ang kapaligiran. Hindi lamang sina Mandy at Cynthia, ngunit nandoon din sina Simon at Lillian. Maging ang si Senior Zimmer, na matagal nang lumayo, ay naruroon. Sa likuran niya ay nakatayo ang isang magandang babae. Ngunit nang makita niya si Harvey, ang galit ay sumunog sa kanyang mga mata at siya ay mukhang parang siya ay nagmamay-ari ng isang masamang espiritu, si Queen Zimmer. Hindi pa naisip ni Harvey ang dalawang ito, na nawasak niya ng matagal, ay biglang magpakita. Pinakamahalaga, maraming mga bodyguard sa itim na kasuotan ang nakatayo sa likuran nila. Tiyak na dumating sila na may masamang hangarin, hindi mapigilan ni Harvey ngunit ngumiti. Kabanata 1525. Naging patay na katahimikan sa sala. Ang ekspresyon ni Mandy ay komplikado, habang ang ekspresyon ni Cynthia ay kakaiba. Parang gusto niyang sabihin ang isang bagay, ngunit pinigilan niya.
Ang tingin ni Simon kay Harvey ay hindi maintindihan na komplikado. Tulad ng tungkol kay Lillian, ang kanyang mga mata ay nagbigay ng pagiging walang katotohanan, kasakiman, at isang maliit na bakas ng takot. Si Queen at Senior Zimmer ay maingat na nakatingin kay Harvey. Nagkaroon ng takot at puot sa kanilang mga mata, ngunit meron din napakalawak na kasakiman. Ngumiti ng mahina si Harvey sa karamihan. Kaya buhay ka pa, matanda. Paano ka may oras upang pumunta sa aming bahay ngayon? Bang! Pinili ni Senior Zimmer ang isang teacup at sinampal ito sa lupa, nanginginig ang mukha niya. Harvey, gaano ka katapang? Gamit ang kayamanan at koneksyon ng Zimmers at lihim na manipulahin ang mga ito upang may taguyod ang Sky Corporation. Nang ahas ka ring sabihin sa publiko na ikaw ay si Prince York. Kung hindi ito para kay Prince Jean, pinaplano mo pa ring panatilihin kaming madilim. Babalaan kita. Dapat kang magbigay sa amin ng paliwanag tungkol sa bagay na ito. Kung hindi mo ibibigay ang mga shares ng Sky Corporation, susundan kita. Tumawa si Harvey sa kanyang mga sinabi. Matandang lalaki, hindi ko na kayo nakita ng matagal, ngunit hindi ka pa rin nahihiya tulad ng dati. Ask yourself, maaari mo bang simulan ng Zimmers ng 100 bilyong pangkat lamang sa iyong hindi gaanong kahalagahan na koneksyon at kakayahan? Noong nakaraan, kung hindi ito para sa akin. Bang! Malakas ang paghampas ni Senior Zimmer sa mesa. Mapanghamak. Sa palagay mo ba talagang kamangha-mangha ka dahil ikaw ay isang prinsipe? Manggahas kang kumilos ng buong pagmamalaki sa harap ko. Ang ilang mga balita ay nagmula sa jeans ng Mordo kaninang umaga. Ako ngayon ang pinuno ng pamilyang Zimmer sa Southlight. Ang lahat ng mga pag-aari at koneksyon ng mga genes sa Southlight ay nasa ilalim ng aking singil. Sa lalong madaling panahon, ang aming linya ay magagawang mabawi ang apelyido ng Jean. Nais kong ibalik mo ang mga bagay na kabilang sa mga Zimmer sa akin. Gaano ka pa rin nagbubuga ng walang kaparitikan? Humakbang si Queen na pinalabas ang nakamamatay na hangarin. Wala siyang sinabi, ngunit ang kanyang madilim na aura ay pinaliit kay Harvey ang kanyang mga mata. Tila lumago si Queen. Sinaunang martial arts. Si Harvey ay tumingin sa halip na nalilito. Hindi niya inaasahan na magkakaroon ng pagkakataon si Queen na malaman ang ganoong bagay. Batay sa mga pag-angkin ni Senior Zimmer, tiyak na kabilang sa mga clan ng Jean ng Mordo. Kawili-wili. Itinaas ni Simon ang kanyang ulo at lumingon kay Harvey. Maraming chismis ang nagsasabi na ikaw ay si Prince York ng Sky Corporation. Totoo ba ito, Harvey? Si Lillian din ay lumingon sa kay Harvey at sinabi ng may kasakiman, mahal kong manugang, sabihin sa amin ang katotohanan. Sigurado ka ba talaga na si Prince York ay may daan-daang bilyon-bilyong mga ari-arian sa ilalim ng iyong sinturon? Nanginginig ang katawan ni Mandy. Mayroon siya na naintindihan na ang lahat ng hindi kailangang tanungin si Harvey. Si Harvey York ay si Prince York. Ngayon, maraming mga bagay na nangyari sa nakaraan ay maaaring maipaliwanag. Bakit nais ni Prince York na protektahan siya ng labis? Bakit nais ni Prince York na mag-propose sa kanya? Bakit tinatrato siya ni Prince York? Dati, may pagdududa si Mandy. Ngayon, ang lahat ng kanyang mga pagdududa ay naging mga katotohanan. Napabuntong hininga si Cynthia, tapos na. Ang pagkakakilanlan ni Bayaw ay wala na sa bag. Wala na akong pagkakataon. Nakatitig si Harvey sa lahat at nag-isip ng ilang sandali. Sa wakas ay nagbuntong hininga siya at sinabi, oo, ako si Prince York. Si Lillian ang unang tumalon at inihayag, magandang manugang. Prinsipe ka talaga. Magaling iyon. Magandang malaman iyon. Sinasabi ng lahat na nakarating si Prince York kung nasaan siya ngayon sa pamamagitan ng pag-iwas sa kapangyarihan ng Zimmers. Iniisip ko ito. Kung patuloy kang humahawak sa iyong mga ari-arian, lalago lamang sa iyong kahabag-habag. Tiyak na tutulungan kita sa iyong mga paghihirap. Ilipat ang lahat ng iyong mga ari-arian sa aking pangalan, at paprotektahan ko sila para sa iyo. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po.